musika't pagbabalitan tsak nakakahiligan. Impormasyon at tansiya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Kabosing, alas 6 na. Time check is brought to you by Euro Airlink Travels. Book your next adventure with us today and let your journey begin. Euro Airlink Travels. That time check was brought to you by GP Win. GP Win. GP Win. GP Win. Time check is brought to you by Marcafe 5-in-1 + 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Hanap mong medicines, medical supplies, or medical equipment? Nopper Pharmacy, your better option. Nopper Pharmacy, your better option in medicines. Mapa-branded, generic, OTC meds, injectables, food supplements, maintenance, and other hard-to-find medicines. Nopper Pharmacy, your better option in medical supplies. Hospital essentials, masks and gloves, catheters, syringes, and adult diapers. Nopper Pharmacy, your better option in medical equipment. Mapa-wheelchair, commode chair, nebulizer, BP apparatus, glucometer, suction machine, pulse oximeter, and hospital bed. Nopper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Nopper Pharmacy, J. Miranda Avenue, katabi ng BMC. Nopper Pharmacy, Diversion Road, tapat ng Bangko Sentral. At sa Nopper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Nopper Pharmacy, your better option. My Choco makes my only chocolate drink. Chocolina Nam, healthy sa katawan. Ang aking My Choco mix, 9-in-1 + 1. Tikman ang sarap na hinahanap-hanap. My Choco makes my only chocolate drink. Chocolina Nam, healthy sa katawan. My Choco mix. Mar Choco, Chocolinamnam, healthy sa katawan. Pasok ka na naman. Kaya huwag kalimutan. Mag-101. 101 Shopping Center para sa mga pangangailangan ng inyong mag-aaral. Your kid supplies at affordable price. Gustong kumpletuhin ang gamit sa bahay? 101 Shopping Center ang puntahan. Dito nyo makukuha ang mahalagang gamit ng inyong tahanan. Walang dudang sa presyo. Budget-friendly ito. Mahilig magluto? Mag-101. Pag ang mga gamit sa kusina ay kompleto, tiyak lalong gaganahang mag-eksperimento at gumawa ng mga home-cooked meals at special recipes na paborito mo. Laging tandaan ang 101. 101 Shopping Center. Nandito ng lahat at pag bumili ka ng maramihan, malaking katipiran. 101 Shopping Center. Indaga, Pili, and Goa. Also, 101 Sipokot Branch. Soon to open, 101 Mall Naga, a one-stop shopping mall located at the center of Naga City. For leasing inquiries, contact 0995-548-6686. 101 Mall Naga, your family's shopping mall. The Singing Bossing. The Singing Boss. The Singing Bossing. Ang palisang inyong tinangkilik at minahal ay aming ibinabalik. The Singing Bossing 2025. The thoughts I have of you, I treasure. Ito'y bukas sa mga kalahok na 18 taong gulang na at hanggang 50 taon. If you are from Naga City or the province of Camarines Sur, then you're qualified to audition. Deep inside of me. Ugaliin lamang na tumutok sa 104.7 Bossing FM para updated ka sa mga detalye hinggil sa mga audition dates, kailan at kung saan ito gaganapin. The Grand Finals, September 2025. The Singing Bossing, Year 3. The Singing Bossing Year 3 is presented to you by our major sponsors, Councilor Jude Altamarino Jokno, ASEC, Rex Villegas. Also brought to you by Punong Barangay Corazon Peñaflor of Calawag, Naga City, Municipal Councilor Neil Adrian Delenya of Camaligan, Camarines Sur, Mayor Nino Taiko of Pasacao, Camarines Sur, Councilor Attorney Aris Macaraig of Naga City, Councilor Elmer Baldemoro of Naga City, Professor Chris
Frias, Managing Consultant, Asha Leadership Development Academy, 12 years of result-oriented capacity building. Counselor Narcel Lopez of Pili Camarines Sur, Mr. Bimbo De Leon of Naga City, Paril Enterprises, Paril Farm and Hog Trading, distributor of Atlas Feeds and iFeeds, office and warehouse located at Diversion Road, San Vicente, Pili Camarines Sur, owned and managed by Mr. Armando Conico Paril. Pagod sa trabaho, traffic pa sa kanto. Sa haba ng biyahe, umiinit ang iyong ulo. Stress ka dahil sobrang hassle ng iyong maghapon. Tila imposibleng makaahon sa lakas ng araw. Saan ka man, kaibigan magpunta, meron kang magkakasama sa kulitan at harutan. Masaya ang araw pag nandyan ang kakwentuhan. Kaya huwag naman kayong mag-alala. Nandito na si Bossing na hanggang magpasaya. Harapin ang bawat bukas na meron ngipin sa iyong mga mata. Talikuran ng problema, tara na. Kaya Bossing FM, iyong pakinggan. Musikat pababalitan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at siya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at nakinig sa iyong radyo. Bossing FM, iyong pakinggan. Musikat pababalitan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at siya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at nakinig sa iyong radyo. Magandang araw kaibigan, oras na para bumangon. Ito yung araw na puno ng bago ang maghapon. Dapat isip ang palagi sa bawat rampas ng alon. Negatibo itabi, positibo ay ibaon. Buksan ang iyong radyo, pakinggan ang iyong hiling. Kay Bossing ay maririnig ay magagandang hilig. Mga tinig na magpapaganda ng iyong maghapon. Tinig na makakasamang harapin ng mga hamon ng buhay. Dapat bawat areglo na nagmanag. Kasama mo yung Bossing na laging nakaalala at gabay mo upang malaman ang katotohanan. Sistemang kalagayan sa minamahal mong bayan. Pero chila, dapat maaliwalas bawat agod. Nang sa ganon, ikaw na indahin ang bawat pagod. Kasama mo si Bossing, sagot kasiyahan mo. Stay tuned sa pagkasagot kayo ng radyo mo. Bossing FM, iyong pakinggan. Musikat pababalitan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at siya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Bossing FM, iyong pakinggan. Musikat pababalitan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at siya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Mula sa pagbangon sa umaga hanggang sa oras ng pamamahinga, kami inyong kasakasama. Bossing FM 104.7. Tungo sa mas matatag na samahan at mas malakas na himpilan. Broadcasting in the heart of Bicol's Regional Center of Commerce and Trade, Culture and Religion. In the Pilgrim City of Naga, this is 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Iguan kita ang 7 minutos sa makalihis sa alas 6 ng pagkaaga Philippine Standard Time. Una ang mga bago, maiinit, asin ang mga pinag-uurulayan na mga issue sa lokal, nasyonal, asin sa kinaban. Bossing Barreta alas 6. Dadaraon sa Indo, Surusimana, tuyong alas 6 din aga. Bossing Barreta alas 6. Good morning! Maray na pagkaaga, kabikulan o yan ang headlines kan sa tuyang mga barata. Pinuto niya to headlines kan mga barata sa lado lokal. Sa Philippine National Police, drugs as in mga ammunition na kumpeskar sa sarong search warrant sa Banwaan in Bulac, Camarines Sur. Mantangga sarong misis sa Gadan kan mahulog sa motorsiklo duman sa Banwaan in San Jose, Camarines Sur. Headlines pa kan sa tuyong mga bareta, 4 na suspetsado sa illegal na bulang, arestado man duman sa Banwaan in Sangay, Camarines Sur. Mientras tanto, agma kan kaso rekuan naging matarayumpo kan Aldao ninda Domingo. Headlines pa kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. 50 o katakod kanda ika-50 taon kan kaso rekodos, 50% diskwento pigo presyer ka na sambitan ng kooperatiba. Headlines pa kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. 5 ang lugadan. Mga pagrurugaring naraot sa aksidente sa tinampo duman sa Labo, Camarines Norte.
Kudya na pagkaaldawag pinagigiromdom. Kan madukaya naman ng buhay sa sarong bakanting lote dyan po sa Liboton si Rosel Bandoho. Mantanga pamilya padagos pa man girari ang kurahaw sa hostesya. Headlines sa satuyang mga bareta sa lado nasyonal. Dating presidente kampiston na si George San Mateo binawian din ng buhay sa edad na 60. Mantanga labis sa 10,000 na mga empleyado kan na iya namimiligro subuot na moraning trabaho sa mga masunod na aldaw. Mantanga DSWD nagpasalamat sa PNP chief ning huli sa 16 million pesos na donasyon halis sa boxing for a cause. Mantanga si Torre idiniklarang winner by default kana daida mag-abota sa acting mayor Basti Duterte Candabao. Headline sa satuyang Baretas International. Israel nagdeklara ng tactical pause sa Gaza ni huli sa kagutuman. Sa satuyang Bareta man sa sports. Pilipinas magpapadara ng 47 atleta sa World Games. Sa satuyang Baretang espesyal, 16 anyos na babae. Kadikit pang bawian ng buhay huli sa peligrosong paagi kan pagbawas daaning timbang. Partiyan kang headlines kan mga bareta. Ang detalye sa masunod na. Uni na ang mga bago, maiinit, asin ang mga pinag-uurulayan na mga issue sa lokal, nasyonal, asin sa kinaban. Bossing Barreta alas 6. Dadaraon sa Indo, Surusimana, tuyong alas 6 nin aya. Bossing Barreta alas 6. Iguan kita ang 12 minutos makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Bossing Barreta alas 6 sa pang-Lunes na edisyon, July 28, 2025. Ako pan sa Indong Parbarita, Bossing Jomar Murada. Mudya na aldaw, July 28, sibot duman sa Metro Manila. Katawad kan ika-4 na SONA, okay, State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at siya na pagkahapon matugang. Ano ang sa Indong pinaglalauman, pero ang markaan ni Tataon Indo sa satuyang Presidente sa saing ika-4 na SONA at siya na pagkahapon. Pwede ka mo mag-text sa 0968-202-4420. Again, 0968-202-4420. Live kita sa Facebook, sa Bossing FM 104.7. Paki-like and follow and paki-share kanda sa tuyang live. Good morning! Matugang sa detalyas na kita kanda sa tuyang mga nagbabagang bareta. Sa tuyang Bossing Barreta alas 6. Digdi kita sa laog kanda syudad ni Naga. Duwang taon na kaang nakakaagi kanda mawara asin da bawian ang buhay anda sarong high school student kanda Camarines Sur National High School na si Rosela Bandoho. Nadadukayan may ng buhay harani sa Acacia Street sa barangay Liboton na digdi sa laog kan syudad ni Naga kung sa inda padagos pa man giraray ang hostesya na pinagahagad kanda pamilya. Sigun sa amang si Roger Bandoho, pending pa man girare ang resulta kan pag-aadal kanda DOJ duman sa Metro Manila sa petisyon na nagdidiin da kiinso Purisima niyo anda may kigigibuhan da sa nasambitan ang krimen. Gunya na pag-aaldaw July 28, pinagigirumdum kanda ini madukayan ang nasambitan ang biktima sa sarong bakanting lote harani sa Acacia Street dyan po sa barangay Liboton, Naga City. Kung sa inda pasintabi sa mga nagkakakanda, ininadukaya na naagnas na ang nasambitan ng daraga dyan po sa nasambitan ng lugar. Mientras tanto,
Magirumduman na anda pinagsasabing suspetsado sa paggadan sa nasambitan ng biktima ini nakakulong alagad ding huliman sa kaso kanda illegal na droga matapos maarestar sa sarong bypass operation kan December 14, 2023 sa barangay Peña Francia. Dagdagan tapaan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Police report. Bossing Police Report. Duman kita sa partido area si Back Rider Gadan. Irido man ang driver na burat kanda ini sa aksidente duman sa San Jose, Camarines Sur. Actually si babaeng gurang nahulog. Grabe kaya si pag-drive katong driver itong agum niya. Naburat aramon ta daw anda kompletong detalye Bossing Rostanda Malianta. Pinawian ng buhay ang sarong na 69 anyos na babayi. Nakalis nga ng pagbalintong ang pinaglulunod ng motorsiklo na kung saan ang nagmamaneho ang sa iyaman sa ng agum. Nangyari ini dyan sa barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur, pasado alas 7:05 ng pagkabanggi kaso banggi. Sigun sa report ka mga otoridad, tantang binabagtas kang nasabi ng motorsiklo, ang kalabang kan tinampo sa naunang bita ng barangay, kang bigyan sa ng magbalintong ang nasabi ng motor sa simentadong tinampo, asin nahulog ang nasabi ng 69 anyos na babayi. Rason nga parang waning malay, asin magkagawa ng head injury. Tulos man ng pinagdara sa pinakaraming hospital ang back rider alagad pinagdeklarang dead on arrival. Yan restanto ang driver man kaini tulos man na pinagdara dyan sa San Jose Municipal Station na pag-araman na nakainom ang nasabi ng driver kang ini magmaneho kang sa iyang motorsiklo. Masasampayan nining kaso asin man tulos na ining pinagkunkun sa pator kang pulisya sa nasambit na banwaan. Bareta sa lado lokal para sa Bossing Bareta alas 6, si Bossing Rusan Malianta para sa ekspresyong Bossing sa toong Bareta asin musika kami ang 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Police Report. Bossing Police Report. Iguan kita ang 17 minutos makalihis anda alas 6 ninda pagkaaga. Dagdagan tapaan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sarong search warrant anda pinagakondisira. Kanda Philippine National Police sa Banwaanin Bula, Camarines Sur. Kung sa inda pinangrutan ni Kanda Bula Municipal Police Station. Sinumanda Philippine National Police sa digdi sa probinsya ninda Camarines Sur. Nakumpiskar sa nasambitan ng operasyon. Anda 4 na pidaso kan pinagtutubod ang shabu na iguang more or less 5 grams. Asin anda kantidad 34,000 pesos na koapa sa nasambitan na operasyon. Anda 2 pidaso kan caliber 22. Kung sa anda subject sa nasambitan na operasyon, yung anda suspect na si alias Silvestre, 33 anyos, may live-in partner. As in residente ka nasambitan ng banwaan. Anda suspetsado, nakatalaan na sa angatan ninda kaso sa pagbayular sa Akta Republika 9165. Nakakulog na ang nasambitan ng suspetsado. Mientras tanto sa Sarupanga Bareta sa Philippine National Police. Sarong lalaki ang pinagsasabing pinagsusuntok as in pinagsaksak dyan po sa Banwaan ninda Pasakaw, Camarines Sur pasado alas 8:10 ninda pagkabanggi dyan po sa barangay Kitang, Pasakaw, Camarines Sur. Sa investigasyon na sinagibo kan Philippine National Police sa nasambitan ng Banwaan. Ang biktima pinagbistong si alias Rich, 21 anyos, Binatilyo, as in residente kan nasambitan ng lugar. Sa impormasyon na inibigla na sa nang umantang naglalakaw ini, pasining sa harong kanda sa iyang barkada matapos na magbakal sa sarong tsandahan sa nasambitan ng lugar.
kanini harangon kan sarongga suspetsado na pinagapangaranan sanang si alias sa Lito. Kung sa inda bigla na sanang pinagasuntok ang biktima o ang biktima sa di maarama na rasonda mantanga anda sa iyang kairibanan. Bigla man nagranis na nasabitan ang biktima asin ining alias Darren asin bigla na silang nagkuha o nagbunot kan sarong matarom na bagay asin pinagsaksak ang nasabitan ang biktima rason para ini magkaigwanin lugad sa iyang left arm. Ang biktima tulis man pinagsugod sa NICC digdi po sa laog kanda syudad Nina Naga mantang nagsagibuman ng hot pursuit operation and Philippine National Police sa Banwaan Pasakaw asin na-arrestar ang sarong suspect na si alias Darren. Mantanga si tulupanga pag-iriba ka nasa bitan ng suspetsado nagdurulag asin padagos na pinagahanap kan mga otoridad sa Banwaan Pasakaw. Police Report. Bossing Police Report. Matugang ngunya na pagkaaldaw may laog na po digdi sa Syudad Tenaga, probinsya ninda Camarines Sur. May laog na ngunyan. Itong mayong laog duman lang sa may bandang Ilocos, sa Metro Manila. So ito ang mga piranga parts kanda Central Luzon. Ngunyan kada akong naghapot kasaugma, tamay nagluwas na sarong fake news na mayong laog ngunyan aldaw ninda Lunes. Actually sabi kan the Department of Education, fake news po ang pinapakuriyat na AI video sa sarong Facebook page sa manuod sa subot suspension ng klase ngunyan na aldaw July 28, 2025. Nagpagirumdum ang DepEd sa publiko na maglikay asin maging mapanuri kontra sa anuman na klase ng misinformation. Para po sa official na anunsyo asin impormasyon, manungod po sa Basic Education, bisitahon sana ang mga official DepEd Philippine social media account. O kaya magbasa kita duman sa mga page and account kan sa indong mga official lokal. Dahil sana magparaturubod sa mga nakapost dyan sa social media. So itong naglakop ka sa ugma, fake news po ito. May laog po sa ibang lugar, may suspension talaga from LGU, from DepEd. Pero itong mayong klase talaga buong Pilipinas na July 28, yan po fake news, sabi kan the Department of Education. Aramon taman daw ang magiging kamugtahan kanda sa tuyang panahon. Actually, gwa kitang binabantayan man ang pag-asa na sarupang raotin panahon. Kumusta ang panahon kunya na aldaw ninda Lunes? Narito ang pinakahuling ulat panahon. Weather Update. Weather Forecasting Center, narito na nga tayan ng ating panahon ngayong Lunes, July 28, 2025. Unahin muna po natin ang inilabas na thunderstorm advisory, dito partikular na dito sa may National Capital Region at sa Central Luzon at Calabarzon. Makikita po natin makararanas ng mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa malakas sa mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Bataan, Pampanga at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Zambales. At nakararanas din po yung bandang central part ng Zambales ng mga moderate to heavy rains. Ito po ay dulot ng mga thunderstorms na dala ng hanging habagat. Usually nga yung habagat, nagdadala ito ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi o minsan pa nga hanggang sa madaling araw. At para makita po natin ang lahat ng mga thunderstorm advisories at mga rainfall information kasama yung mga general flood advisories, maaari po tayong bumisita sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po nakamapa sa ating buong bansa yung mga warnings na nilalabas ng ating ahensya. Samantala naman sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon na makararanas at patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan at magdadala pa rin ng mga malalakas hanggang malalakas sa mga pag-ulan, yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales at gayon din ang bahagi ng Cordillera. Ang nilalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Makikita po ninyo dito sa may area ng Visayas, maging ilang bahagi ng Mimaropa, itong Palawan at itong Mindanao. Generally fair weather pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi.
Wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat nandyan pa rin po yung una, no, yung bagyong si Komay, no, na pinangalanan po nating Emong na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nandyan pa rin po siya at nakikita po natin posibleng patuloy itong kikilos pa sa may area po pakanluran patungo sa may bahagi ng China. Samantala naman, yung Typhoon Krosa, na nasa labas din po ng Philippine Area of Responsibility ay hindi natin inaasahang papasok ng PAR at papalayo na sa ating bansa. Gayunpaman, itong dalawang weather systems nito ay maaari pa rin patuloy na maghatak o maka-impluwensya sa habagat. Kaya yung area po ng western section ng Luzon, asahan pa rin natin the next coming days, magpapatuloy pa rin yung mga tsansa ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, wala tayong minomonitor na low pressure area nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ngayong araw po ay State of the Nation address ng ating Pangulo at inaasahan natin malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang malalakas ng mga pag-ulan base sa inilabas nating weather advisory. Particular na nga sa Ilocos Region, particular na po dito sa Zambales at sa Bataan. Sa Metro Manila, kung saan nga gaganapin ang zona ng ating Pangulo, generally ay maulap pa rin yung kalangitan sa araw na ito na may mga light to moderate rains. Mas malaki po yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa kuminsan malalakas sa mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Ay yung concentrated po yung mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon, yung area nga ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, maging itong area ng Occidental Mindoro, posible pa rin yung mga pag-ulan. At kasama din po dyan yung Cordillera Administrative Region. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, yung area po ng Bicol Region, generally mas fair weather po yung mararanasan pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. Sa area ng Tuguegarao, 25 to 32 degrees Celsius. Ang Metro Manila naman, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Makikita po natin dito sa area ng Palawan, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Yung agwat ng temperatura dito sa may area ng Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi po ng Mindanao, medyo mainit na panahon yung mararanasan, bagamat posible din yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Makikita po natin yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, umaabot hanggang 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. Habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Sa lagay po ng ating karagatan, makikita po natin wala po tayong nakataas na gale warning. Bagamat sa may extreme northern Luzon, medyo maalon yung karagatan. Posible po in the coming days, kung magpapatuloy itong malakas na mga pag-alon, ay maglabas po tayo ng gale warning. Habang dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon yung karagatan. Sa ibang pang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman yung magiging kondisyon ng ating karagatan. Mag-ingat po, no, lalo na yung mga maliliit na mga sakyang pandagat pag may thunderstorms, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon ng ating karagatan. Samantala, ito po yung ating outlook in the next 4 days. Makikita po natin magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan, particular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ang area po ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. Maaari din magpatuloy itong hanggang malalakas na mga pag-ulan pagdating ng Wednesday to Friday, lalo nga sa pagkilos pa rin ng dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin makaapekto to sa hanging habagat. Particular na yung area ng Ilocos Region, Cordillera at maging sa may area ng Cagayan Valley Region. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa, the coming days, mababawasan na po yung mga pag-ulan. Mas makikita na natin ang haring araw dito sa may area ng Luzon. Habang ang Visayas at Mindanao, asahan pa rin po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Base rin sa pinakahuling datos natin, ngayong linggo medyo maliit yung tsansa na may mabuong bagyo pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. But pwede pa rin po magbago itong ating outlook, kaya lagi po tayo mag-update at tumutok tayo dito sa Pag-asa, particular na po sa mga update natin 5 a.m. at 5 p.m. every day.
Samantalang ang araw ay sisikat, ganap na 5:38 ng umaga at lulubog, ganap na 6:27 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at sa ating YouTube channel. At para sa mas komprehensibo at mas marami pang update sa lagay ng ating panahon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.doc.gov.ph at para makita din natin lahat po ng mga warnings natin, maaari tayong pumunta sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Have a blessed week po sa ating lahat. Maraming salamat po. Narito ang pinakahuling ulat panahon. Weather Update. Yan po matugang anda report tali dumanda sa Pag-asa Central Office. Iguan kita ang 29 minutos makalihis anda alas 6 na pagkaaga. Isinarado na temporary para sa mga behikulo ang nagkakapirangga tinampo sa nabuo sa banwaan po ni Nabua, Camarines Sur. Kunya na aldawnin Lunes sa July 28, 2025. Pinagpuunan anda pagsarado alas 5 kasubago. Asin matapos man yan ala una ninda pagkahapon. Kung sa inda anasambitan ang tinampo. Ini gagamiton man para sa mangyaring CTP DRRM parade. Katakod gan ika 456 Nabua founding anniversary. Kaya temporary road closure po sa gabos na klase ninda behikulo. Diyan po sa may Holy Cross Parish sa 2 Bato Junction and along Nabua Balatan Road. Kaya ito pong mga motorista, igwang mga behikulo. So pinag-a-advisean po ka lokal na gobyerno kanasambitan Banuaan na mag-agi sa mga alternative routes. Puon alas 5 kasubago, sundong alauna po ninda pagkahapon. Itong hali duman sa Legazpi, pasiring sa Naga City, Baya Masuli, Bato, Iriga, Baaw for light vehicles, Baya Masuli, Bato, Iriga, Nabua for heavy vehicles mga tugang. And si mga from Baaw to Iriga, Baya Sagrada Road for light vehicles only. Itong Baaw Crossing, Santa Elena Sagrada, Santa Gate 3. Itong Bato to Iriga man, Baya San Miguel, San Jose, Iriga for light vehicles only. Itong mga Balatan, Tunaga City, Baya Bula, Provincial Road, Tupa sa proper Bula and Pili. Itong Balatan to Bato, Baya Santiago Old, La Opinion da Santiago Yang. Balatan to Nabua, Baya Santa Cruz, Malibang San Esteban da Bidio Nabua. Balatan Tunaga, Diversion Road, Bula Provincial Road for light vehicles. Santa Cruz, Maliban sa San Esteban Road. And Balatan to Legazpi, Nabua, Bato, Libon, Polangi Road. Saan po matugang ang importante nga anunsyo haliman sa lokal na gobyerno kan Banuaan ni Nabua, Camarines Sur. Nagbabaga pa ang mga bareta sa pagbolta kan bossing bareta alas 6. Ang himpilang kinakausap kayo, 104.7. Ang radyong nakikinig sa inyo, 104.7. Yan si Bossing. Bossing FM. Ito ang radyo ko. Bossing! Gising! Magluluto ka pa! Mula sa pagbangon sa umaga hanggang sa oras ng pamamahinga, kami inyong kasakasama. Bossing FM 104.7. Ang sarap ng natural, lalo't may halong herbal para sa inyong minamahal. Kumpleto na ang timpla, panalo pa ang lasa, buong pamilya ay sumasaya. May agaricus plus, ay mulid mushroom na, may panas ginseng spirulina. Kapag iyong natikman, gaganahan ka. Mark Cafe, sa budget ay sulit pa pre. Ang sarap ng natural,
Malabong TV reception at limitadong channels ba ang inyong napapanood? May cable na ba ang TV mo? Abay wag nang magtiis. Dito ka na sa Signal TV by DL Bacaraig Enterprise. Sa abot kayang halaga, ma-enjoy mo ang malinaw, high-quality TV viewing at marami pang channels na pagpipilian. Available ang Signal HD Postpaid na pwedeng 290 pesos lang ang monthly. Available din ang Signal HD Prepaid na pwedeng 100 pesos lang ang monthly load. Available din ang satellite cable na pangmasa na pwedeng 49 pesos lang ang monthly load. Available din sa DL Bacaraig Enterprise ang PLDT Internet na may kasama ng Signal HD cable. Available din ang Signal Android Box na plug and play sa mga smart TV at internet connection. Bills Payment Center din ang DL Bacaraig Enterprise. Tumatanggap ng bills payment sa mga electric bills, water bills, cable bills, telephone bills at marami pang iba. Tawag lang sa DL Bacaraig Enterprise sa 0939-939-5275 or 0998-865-2641. DL Bacaraig Enterprise, Signal TV. The station that everybody's talking. Bossing FM 104.7. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Unina ang mga bago, may init, asin ang mga pinag-uurulayan na mga issue sa lokal, nasyonal, asin sa kinaban. Bossing Barreta alas 6. Dadaraon sa Indo, Surusimana, tuyong alas 6 din aga. Bossing Barreta alas 6. Good morning! Iguana kita ang 35 minutos makalihis anda alas 6 din pagkaaga. Buwalta kita sa pagbabareta sa Bossing Barreta alas 6. Good morning muna. Siyempre kay Arlene Oliva. Sabi niya, good morning Bossing Jomar. Laura Rivera San Jose kan Kabaligan. Former Vice Governor Ato Peña. Kanda Palestina and sa Simong Agum. Jonathan Isuga Kulaban kan Balata sa good morning. Good morning Bossing Jomar. Good morning po digdi sa Sitio Abrigo Pacol, Naga City. Ki Janjan, Enteng and Ginger Aro Aldaw nagdadangog sa Bossing FM Primetime News. Sabi yan ni Halidel Langkawon. Tama ba? DJ Hernandez, good morning kay Gabgab Kitipen dyan sa Kasugad Bula. Selena Francisco Mel Amata, maray na pagkaaga kay Daniel de la Cruz sa barangay Bato, Palawig, Sambales. Mac Apolinario, Lani Quintanilla, Gloria Milieta Abuyo, Normie de los Santos Merando kan San Vicente Pamplona, and Geraldine Banyaria Etchepare. Here's the latest on Health Watch. Health Watch. Matugang sa tuyang Health Watch ngunya na pagkaaga. Pag-ulayan ta si pag-inom maligamgam na tubig. Takadahol daang benepisyo kani sa tuyang lawas matugang number 1, sabi ni Dr. Willie Ong. Magayon na panunaw. Taan mainit na tubig sinasabing madaling paagi, taaning mapakaray anda sa tuyang salud. Kung ang sarong tao, dahil nag-iinom ninda basta anting tubig, asin sa dit na bituka ang nagsusupsup din mas sa dahol na tubig na nakonsumong pagkakan asin na inom. Ini ang rason para maging dehydrated asin masakita na magbawas. Ang sobrang dehydration, pwede magresulta nin malalang constipation o pagtitibi. Asin magresulta man sa iba pang problema. Number 2, para maging regular ang pagdumi. Kung kompleto sa tubig na pinag-inom, mas madali asin magiging regular ang pagdumi. Ni hulita magiging malambot ini asin madali daang mailuwas. Number 3, magayon na sirkulasyon. Ang maligamgam na tubig pwede makapagbuka kan blood vessel para magdaloy ang mas maayos ang dugo asin sustansya sa satuyang lawas. Nakakabawas din ng stress. Ang sarong tasang maligamgam na tubig nakakatabang para mabawasan ang stress and anxiety mga kabosing. And magkakaigwaning mas tultul daang turog.
And susog sa mga research ang pag-inumin sa rong tasang maligamgam na tubig, nakakatabang para ma-relax ang lawas as in makaturog. Maiwasan daan na magising sa madaling araw para maging makusog sa mga masunod pang aldaw. And maray daan sa tulak. Ang maligamgam na tubig, nakakatabang sa maayos na pagtunaw kan sa tuyang mga pinagkakakan para makalaog ang sustansya sa satuyang lawas. Here's the latest on Health Watch. Health Watch. Iguan kita ang 39 minutos makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Dagdagan tapaan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Saro sa mga pangyayari at problemang pinag-aaksyonan. Kanlokal na gobyerno ka ang nasyonal Naga sa pamamayon ni Mayor Leni Robredo. Yupo ang kakulangan sa mga classroom sa mga pampubliko eskwelahan na nagpuon na o napuon pa kan ralaugan. Base man sa resibi ni Mayor o na-receive ang report ni Mayor Leni Robredo halis sa Department of Education Naga. As in, sa mga paratukdo halis sa nagkakapera mga eskwelahan, maabot sa 213 mga classroom. Ang kinakaipuan idagdag as in posibleng mas salangkaw pa ang aktual na pangangaipo. Dugang pagdigdi kabali sa mga dapat aksyonan, ang mga lumang silid-aralan nararaot na. As in, pinag-aanay na nakaipuhan na daang ayuson o kay rebayan. Sigun kay Mayor Leni Robredo, kinakaipuan na may paabot tulos sa DepEd ang kakulangan sa mga classroom tani maagapan ini bago maglala ang sitwasyon. Mientras tanto sa ibang bareta sa lado lokal, sa Philippine National Police. Police Report. Bossing Police Report. Sa satuyang mga bareta sa Philippine National Police. Arestado ang 4 na mga parabulang duman sa Banwaanin Ragay, Camarines Sur. Mga pasado alas 12:30 nin pagkahapon duman sa Barangay Salvacion sa nasambitan ng Banwaan. Ang nasambitan na mga suspect pinagbistong si alias Sani, 53 anyos sa may agom. Barangay Kagawad Pamandin alias Nelson, 59 anyos, may agom, alias Jerome, 33 anyos. Ini para Oma, as in Ingo, 62 years old, Balo. Ini para Oma, as in residente kanda Banwaan po ni Ragay, Camarines Sur. Mientras tanto na kumpiskar ka ng mga otoridad sa 4 na mga parabulang, yung ang anom na buhay na mga manok pambulang. Sa kunya nakakulong na nasambitan ang mga kalalakihan as in nakatalaan sa angatan nin kaso. Mientras tanto, arestado man ang saro sa mga most wanted person duman sa Banwaanin del Gallego, Camarines Sur. Pasado alas 7 nin pagkabanggi ka nakalis sa Aldao duman sa Barangay Sinuknipan 2 del Gallego. Ana-arestar pinagbistong si alias Nonoy, 42 anyos sa Binatilyo o Mayong Agom, sarong construction worker as in residente kanasambitan ng lugar. Iniigwang kinakatubang na kasong statutory rape. Kung sa inda mayong piyansa na pinag-rekomendar ang korte para sa temporaryong libertad kanasambitan ng suspetsado. Sa kunya nakakulong na ang nasambitan ng lalaki. Police Report. Bossing Police Report. Dagdagan tapaan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Duman man kita sa may parte kanda Albay, karselan bagsak kan 5 pinagkukonsiderar na high value individual sa sinagibong bypass operation duman sa Parok 3 sa Barangay 34 Orosaita, Legazpi City. Naarestaran suspect sa panghinot kanda Philippine Drug Enforcement Agency Albay. Sa pagkikipag-koordinar sa Legazpi City Police Station Regional Maritime Unit 5, nakumpiska sa mga suspect ang nasa labi 50.3 grams kan pinagtutuwid ang shabu. Mientras tanto, maampang ang nasambitang individual sa kasong pagbayular sa Section 5, 6, 7, 11, 12 as in 12 kan Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, naging matarayong pumanda ang isinagibong agma
Annual General Membership Assembly kanda kasurekuan ka nakalista Domingo petsa 27 kanda bulaning July na igwang tema na Beyond Power Empowering Communities are Changing Lives. Kung sinagibo ini alauna ning pagkahapon duman sa Kasorekuan Main Office sa Purubatsa, Libmanan, Camarines Sur na pinaga-atindiran kan mga member consumers kana sambitan ang kooperatiba. Bisita sa ika-47 nga agma iyo si Antonio Mariano Almeda, Administrator National Electrification Administration, kung sa ina sa nasambitan aktibidad igwang ng ganang mga member consumers sa grand prize sa 50,000 pesos, mantag igwaman ng ganang duwang tiga 20,000 pesos, igwaman ng ganang 10,000 pesos, as in the consolation prizes may 2,000 and 1,000 pesos. Mientras tanto pasalamat man si Board President Jun Romano ni huli sa kadakol man mga nag-atindir na member consumers ka nasambitan ng kooperatiba. Dagdagan tapaan sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal. Sa lado nasyonal, nagkaigwaning kakaibang twist sa inaabangang boxing showdown sa pagultanan ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III as in the acting Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte matapos sa dai magsipot ang alkalde sa laban. Ihuli kani pinagdeklarang panalo uga na by default si General Torre. Pero enot ang pinagsabi ni Duterte na dai siya available kan Domingo. Ihuli ta igwa siyang prior commitment. Pinag-abangan kutaan laban bilang parte kan civic exhibition events na igwang obhetong ipahiling ani sportsmanship kan mga public figures as in the itauman ang mga nalikom na tabang haliman sa ticket sales. Sigun sa mga organizers, igwang bastanting oras sa sinaabiso ki Duterte taani mag-atendera alagad ini nasa Singapore kay riba anda sa iyang pamilya. Dakol ang nanghinayang sa posibilidad na mahiling na magkaatubang ang duwang personalidad sa ring. Si General Torre, dating atleta, as in bistado sa iyang aktibong lifestyle, dawa pa bilang opisyal kan Philippine National Police. Matapos anday natuloy na laban, nagtaunin tabang si Torre sa mga taga Baseco compound na nasalantakan Bagyo Siriman Habagat. Bit-bit niya ang relief item arugan bagas, kan goods sa tubig, bulong, as in hygiene kits para sa Mercedente. Anda Baseco kabali sa mga pinaka-naapektaran kan sunod-sunod na bagyo kan nakalihis na Domingo. Kay riba sa relief operation ang matuhan kan PNP Community Affairs and Development Group. Nagpasalamat man ang Mercedente sa marikas na aksyon kan PNP. Dawa mayong kinaaraman sa laban. Sigun Kitore, mas importante na makatabang kaysa magpasikat sa ring. Anda isubot pag sipot ni Duterte. Naging laman ka madiskusyon as in dahol ang nagtaoning kanya-kanyang opinyon. Napag-araman na daili ang enot na pagkakataon na embolte si Torres sa mga non-combat civic events. Aktibo man siya sa fun run, seriman mga outreach mission. Nagpapasalamat man ang DSWD kay Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa donasyong labi sa 16 million pesos halis sa event na Boxing for a Cause laban sa nasalanta na pinagibo sa Rizal Memorial Coliseum duman sa Metro Manila. Sigun ki DSWD Assistant Secretary asin tagapagtaram na si Erin Dumlao, ang dakulang kantidad makakatabang subuot sa milyong-milyong pamilyang naapektaran kan habagat asin iba pang kalamidad. Napag-araman ang boxing match pinag-organisa kan PNP asin na pang unaganan ni General Torre sa paagikan na default to win asin nakalikom ning labi sa 300,000 pesos hali sa entrance fees asin dugang na 16 million pesos hali man sa mga donasyon. Ang kabilugang kantidad na nakatala ni turnover o pinag-turnover man sa DSWD kasuugma. Mientras tanto, sa katahod na bareta, mga kabosing, maot man na ipareschedule ni Acting Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte ang nakatala ang charity boxing match ninda Philippine National Police Chief Nicolas Torre III na ikukondisir o ipinagkondisir kanda suugma alaga daingan ni nag-abot si Mayor Basi Duterte.
Ini makalihis ka ining sabihon sa sarong video na may ibang ginigibo kada aldaw ninda Domingo. Serman binanggit ni Duterte na available ini kada Martes as in Miyerkules o sa ibang aldaw bastang bakuda ang kan Domingo. Sigun sa iya mas marhay ini para kay General Torre taani makakaigwa pa ninda dugang na panahon tangani mag-ensayo. Nagtao pa ni abiso si Duterte kay Torre na higutan ang sayang ginigibong training. Hulita garo sablay kaya subuot ang mga suntok ka ini. Asin kinakaipuhan man na pagtuunan ng pansin ang pagdepensa o pagdepensar daasa sa iyang lalawgon. Grabe ano. Kailan garo si General Torre garo da inamalaban kung sakali ano. Dahil para schedule. Nagataon na siya ng statement ano. Ulitin ko lang ang nalikom ka laban mga tugang 20 million pesos. Habol pa ang mga bareta sa lado nasyonal na irehistro kan Department of Health ang bahagyang paglangkaw sa numero kan mga kaso kan dengue sa nasyon para sa bulan kan Hunyo. Inireport kan DOH na uminabot na sa 10,733 ang nairehistrong kaso kan dengue. Puon June 15 na sundong 28. Masalang gawin kumpara sa 8,233 kaso na nairehistro sa enot na 2 semana kan parehong bulan. Nakanda ang ahensya sa posibleng padagos sa pagtaas pa kan kaso. Nihuli kanda padagos na pag-uran asin mga baha lalo duman sa Metro Manila. Kasabay kaning pudan man ang ahensya sa publiko na sunodon ang saindang 4TS campaign o 4TS na pala ano. Taob, taktak, tuyo, takip. Bako na pala itong 4S ano. O hindi na pala 4TS campaign. Taob, taktak, tuyo, takip. Tadi maiwasan daan pamumugan kan mga lamok sa laog asin na palibot kan harong. Iguan kita ang 50 o 10 minutos na lang antes mga alas 7 na pagkaaga. International. Sa satuyang bareta man sa international kabosing, nagdeklara ang Israel ng temporaryong pagpundo sa opensiba sa nagkakaperang parte kan Gaza. Taani tugutan an mas na o dakol na makaagi ang mga United Nations as in humanitarian aid convoys sa tao kan naglalalang krisis sa kagutuman sa nasambitan ng rehiyon. Sigun sa militar kan Israel, mapuon ang pinag-aapod na tactical post. Araal daw pon alas 10 aga, sundong alas 8 ng pagkabanggi sa malugar na mayo ng aktibong operasyon ang soldados arog kan Al-Mawasi, Der El Bala and Gaza City. Pinagatutugutan ang paglaog kan mga rescue routes para sa pag-aatod kan na pagkakanser man mga bulong. Kasabay kaninag sa gibo man ng Israel din mga airdrop na pagkakanda. Mantang ang United Arab Emirates as in United Kingdom nagpahayag ng suporta as in liwat pag-atod din tabang sa Gaza. Siriman duda nakakaperang humanitarian groups sa epektong ini asin na iginiit na daibastantang airdrops para matugunan ang mahiwasan na gutom. International. And here's the latest in sports. Kabikulan sa satuyang barata sa kinabanin da Karawata. Mapadaraan Pilipinas. Nin kabilugang 47 na atleta na masabak sa World Games. Ang nasabing torneo mapoon sa August 7 na sundong 17 duman sa Chengdu, China. Pinagsabi ng Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na sa Rosa man napili si Agatha Wong kan wushu, mantang si Rafael Trinidad kan wakeboarding ang magsiserving flag bearer. Sa nasabing numero igwang 12 na miyembro ang Dragon Boat na masabak duman. Kabali sa mga atleta iyo si Robelin Amit kan billiards and Kyla Napoles kan jiu-jitsu. Yan ang satuyang update man. Katawad kan mangyayaring World Games kung sa igwang panlaban ang Pilipinas. And here's the latest in sports. Matugang sa satuyang baretang espesyal. Excuse me po, mga bossing. Pasingit man po.
Ninhulita uyan na ang mga pangyayari na makangangalas. Kwela, kakaiba, asin mga istorya na mapapangangaka. Uyan na ang mga singit na bareta ni Bossing. Singit, paningit. Good morning! Kabosing sa satuyang baretang special, mga baretang kakaiba. Aram doon din dumang kabosing sa rong 16 anyos na babae, gikan duman sa Hunan Province sa China. An kadakit pang magadan, makalihis na purbaran ang peligrosong pagbawas din gabat sa paagikan pagkakanin gulay asin laxatives. Actually, kung dai ka talaga sanay ma-diet ka puros lang gulay, parang iba sa pagmate, importante da maski maluto, dikit na maluto, dapat nagkakakanan sa rong tao. And susog sa report mga tugang, huli sa desperadong pagpurbar, hindi na mag-fit as in sa sayang birthday dress, nasambitan ng teenager na pinagbisto na si May, pig-adaptaran sa rong crash diet na napuli sa pagkaka-hospital kay ni. Sigon kay May, sa laog ninda duwang semana, kadikit na portion sa nakan gulay, as in laxatives an sa iyang pigkakakan. Huli digdi na waraning kusog an sa iyang mga braso, as in bitis sereng man na dipisilan sa paghangos. Katako digdi sa emergency blood test na hiling na ang blood potassium levels ni May ang nagbaba. Actually, delikado talaga pag nagbaba ang potassium. O talagang sa kakadayet, talagang posibleng magadan. Nabugtak sa peligrosong level na nagresulta sa kondisyon na pinag-aapod na hypokalemia. In kaso mapabayaan na sambitan ng kondisyon, hindi pwede magkausa ng respiratory failure as in biglaan na cardiac arrest. Huli sa pangyayari, nabugtak si May sa emerhensya kung saan kinakaipon kaninin 12-hour medical procedure tanganing makasalbar. Mientras tanto, makalihisan operasyon. Milagro nakasalbar si May as in dagusan nang nakaluwas sa ospital. Sagun niya ng paghiramdaman ng eksperto sa publiko na sunod doon ang manggiya sa tamang pagbabawas ng gabat tanay mabugtak sa alanganin na sitwasyon. Di ka tatalikuran, di ka kalilitan dahil sa Bossing iyong karamay. Ang Bossing ng Himpapawid 104.7. Ito ang radyo ko. Good morning! Yan po ang naging kabirilugan kan sa tuyang pagbabareta sa Bossing Bareta alas 6. Sa production katuwang ta, Bossing Rustan Malianta. Sabi ni Ma'am Raquel Bermas ang sa kuyang teacher kang high school sa history sa naman algebra. Good morning, Jom, going to school na. Sige, good luck. Ingat Madam Raquel Bermas and can Sir Lito na pagmay si Ma'am Raquel iyo man nagdadangog dyan sa indang harong pagmayong trabaho. Si Dinoy, good morning. Batiin command James John Briso, sabi niya good morning Bossing, watching from Laguna, shout out sa mahigos kong misis na nagluluto pamahawan. Ababa Briso siya, Ababa Briso, tama ba? And Realisa Pabiliar Bedes, good morning Kuya JM. Gary Albo Bresuela Canporicota Mambolo Nuevo Libmanan, salamat man sa pagtutok ni Sa Mendez. Good morning, Maria Aning Rontas, maray na pagkaaga. Sa Manricas and Indigo Family, Nanay Ted, good morning, kumusta ka na? And si Ate Mian, and good morning sa Indo. Sa family Sagyon, sa pamilya ni Dominic, good morning dyan sa Barangay del Rosario, Naga City. Pero sa Bansenya, good morning, Kagawa Jake Adolfo ang masunod ang kapitan dyan sa Barangay San Isidro. Masunod na, Bossing Bareta alas 7. Sa indong nahinanyog ang enot na ratsada kan mga pangyenot na bareta sa pagkaaga. Bossing Bareta alas 6, Lunes sagud Sabado hanggang sa sunod niya itong iribahan sa Bossing Bareta. Bossing Bareta alas 6.
Padagos ang serbisyo sa pagbabareta asing musika. 104.7 Bossing FM. Sa Bossing FM ako, nagdadangog bareta, saka magagayon ang music dyan. Ako nga ni may nagapot sako kung anong radyo ang tigdadangog ko. Ang sabi ko, 104.7 Bossing FM. Ako po si Aya May ng Concepcion Pequeña. Ang gusto ko sa Bossing, tunay ang bareta, magagayon pa ang musika. Sa Naga, ini ang 104.7 Bossing FM. Kaya kung may maghapot, ang simbag. 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Bossing FM, iyong pakinggan. Musika't pagbabalikan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at tansiya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Makakapagkape ka na nang walang pag-aalinlangan o pag-aalala sa magiging epekto nito sa iyong kalusugan. Sa pagkataglay nito, ang mga sangkap na makakatulong maibsan ang inyong iniidang karamdaman tulad na diabetes, urinary tract infections, high blood pressure, heart diseases, common colds, nakakatulong sa pagbaba ng timbang, liver diseases, enhance fertility and sex drive, improve energy and stamina, improve erectile dysfunction, increases alertness, improve low testosterone, help anxiety, improve athletic performance, reduce bone loss in postmenopausal women, at marami pang iba. Zero sugar dahil stevia ang natural na asukal na ginamit. Taglay din ang napakasarap na aroma ng kape na ating nakaugalian at ang non-dairy creamer na kasasarap. Kape ni Manoy, Superior Herbal Coffee Drink, hatid ng KKBN. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya, mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay, mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibili, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, kompleto ka sa Angela. Tipid ka na sa Angela, may swerte pa sa Angela. The Singing Bossing. The Singing Bossing. The Singing Bossing. Ang palisahang inyong tinangkilik at minahal ay aming ibinabalik. The Singing Bossing 2025. The thoughts I have of you, I treasure. Ito'y bukas sa mga kalahok na 18 taong gulang na at hanggang 50 taon. If you were from Naga City or the province of Camarines Sur, then you're qualified to audition. Deep inside of me. Ugaliin lamang na tumutok sa 104.7 Bossing FM para updated ka sa mga detalye hinggil sa mga audition dates, kailan at kung saan ito gaganapin. The Grand Finals, September 2025. The Singing Bossing, Year 3. The Singing Bossing Year 3 is presented to you by our major sponsors, Councilor Jude Altamarino Jocno, ASEC, Rex Villegas. Also brought to you by Punong Barangay Corazon Peñaflor of Calawag, Naga City, Municipal Councilor Neil Adrian Delenya of Camaligan, Camarines Sur, Mayor Nino Taiko of Pasacao, Camarines Sur, Councilor Attorney Aris Macaraig of Naga City, Councilor Elmer Baldemoro of Naga City, Professor Chris
Frias, Managing Consultant, Asha Leadership Development Academy, 12 years of result-oriented capacity building. Counselor Narcel Lopez of Pili Camarines Sur, Mr. Bimbo De Leon of Naga City, Paril Enterprises, Paril Farm and Hog Trading, distributor of Atlas Feeds and iFeeds, office and warehouse located at Diversion Road, San Vicente, Pili Camarines Sur, owned and managed by Mr. Armando Conico Paril. Tungo sa mas matatag na samahan at mas malakas na himpilan. Broadcasting in the heart of Bicol's Regional Center of Commerce and Trade, Culture and Religion. In the Pilgrim City of Naga, this is 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Iguan kita ang 3 minutos sa makalihisan alas 7 ng pagkaaga. Time check is brought to you by Euro Airlink Travels. Book your next adventure with us today and let your journey begin. Euro Airlink Travels. That time check was brought to you by GP Win. GP Win. GP Win. GP Win. This time check is brought to you by 101 Shopping Center. Time check is brought to you by Mark Cafe 5-in-1 + 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Bossing Barreta alas 7. 30 minutos na mga baretang presko asin kompleto. Bossing Barreta alas 7. Mga nangyari sa magdamlag, mga pinakabago asin pinag-uurulayan sa ngunyan. Bossing Barreta alas 7. Presko asin kompleto. Bossing Barreta alas 7. Good morning! Marino pagkaaga kabikulan o yan ang headlines kan sa tuyang mga bareta. Tarong halas na rescue sa harong ni former Vice Mayor Nene de Asis. Mantanga sarong kasulo nangyari sa Barangay San Felipe kan nakalihis na Aldao. Headlines pa kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Fish benching na irehistro sa Lake Buhik. Sa banwaanin Buhik, Camarines Sur, insidente ni hulikan hababang disolba oxygen na susugyan sa Bifar, Bicol. Lokal na gobyerno kansya ng Tinaga nagkondusir umakondusir ninda roadside tree inspection para sa kaligtasan kan publiko. Mantanga grupo kan para sisira sa Kabikulan, iguanga mawat madangog sa sona ni Presidente Marcos. Sa mapanga bareta sa lado lokal para sisirang nawawara duman sa Tuwi Albay na isalbar sa banwaan ng presentasyon na Camarines Sur. Duwang volcanic earthquakes na hirehistro sa Bulkan Bulusan duman sa Sorsogon. Tulo katao arestado man sa bypass sa Operation Drug Den na buwag duman sa Daeta Camarines Norte. Mantanga barangay NSK election 50-15 madagos susugyan kay Attorney Mike Julia. NBI Clearance Satellite Processing Center sa partido bukas na asin may mga tao nang nagpapasiring sa nasambitan ng opisina. Headlines sa tuyang mga bareta Amanda sa international. Tarampa na magitan sa tahaw kan madugong bakbakan sa pangultanan kan Thailand sa Reman, Cambodia. Sa satuyang barata sa sports, Carlo Biado kampiyon liwat sa World Pool Championship. Mantang sa satuyang showbiz sa barata, Sara Geronimo igwarang sa diring recording label. Partiyan kang headlines kan mga barata, ang detalye sa masunod na. Bossing Barreta alas 7. 30 minutos na mga baretang presko asin kompleto. Bossing Barreta alas 7. Mga nangyari sa magdamlag, mga pinakabago asin pinag-uurulayan sa ngunyan. Bossing Barreta alas 7. Presko asin kompleto. Bossing Barreta alas 7. Iguan kita ang 7 minutos makalihis anda alas 7 na pagkaaga. Sa detalya sa kitahan sa tuyang mga nagbabagang bareta. Bossing FM Report.
MDRRMO Goa Labu-Labu ang pagkondusir ninda tree trimming sa nasambitan ng Banwaan. Updated kan Bossing Rustan Malianta. Maibitaran nga ni ang mga aksidente sa tinampo o rumente ang mga naghurulog na mga sanga kampuon ng kahoy asin pagtumbak ang mga gurango na asin mga matapuon ng kahoy. Tulos na nagsugo ang alkalde kang Banwaan ng Goa Camarines Sur na si Alkalde Raquel S. Lim na kung kayo na labulabuhon ang pagsagibo ng tree trimming sa sendang mga Banwaan. Kasudma, pinasadahan kang MDRMO ang upper barangay kang nasambit na lugar na kung saan binisita kami ang barangay Halalilugon asin barangay San Isidro na kung saan taro sa mga lugar na makahoy asin na pinag-aagihan ka mga motorista. Labo-labo ang ginigibong training asin man na pagputol man ng kahoy na igwan ng permit ali sa DNR. Segun pa sa LGU ang pagkondusir kang nasabi ng tree trimming iyo ang maibitaran ang disgrasya asin maproteheran ang mga komunidad lalo na pag makusog ang duros. Kung magirumduman kang nagtalikod na aldaw dyan sa Banwaan Tigaon, iba man dyan na i-report na nahugmakan ang harong ng puon ng kahoy. Iyan ang saro sa pinag-iiwasan kang LGU para mayong mairido o pwedeng mamiligro ang sa indang buhay. Bareta sa lado lokal para sa Bossing Bareta alas 7. Sa Bossing Rutan Malianta para sa estasyong Bossing sa totoong Bareta at musika. Kami ang 14.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Bringing you the latest update. Si Bareta Distrito. Kung saan may aksyon, yan ang Bossing FM. Police Report. Bossing Police Report. Matugang sa satuyang mga bareta sa Philippine National Police. Tulos man pinagdalagan ang driver kan sarong motorsiklo sa riman si backride matapos na maaksidente alas 5:30 ninda paghapon kanal downin Sabado sa barangay San Rafael sa Banwaan Cantigawan, Camarines Sur. Susugi Police sa Major Enervica Florese and officer in charge Cantigawan Municipal Police Station lunad ang mga biktima kanda sa motorsiklo kanda aksidenteng makabangga sa sarong Suzuki Smash na motorsiklo. So motorcycle versus motorcycle. Pulis sa makaskas na padalagan asin makusog na impact. Naging rason nga ning mag-slide ang motor asin magsapon ng injuries sa manlailay na parte kanda lawas ang nasambitan ng mga biktima. Nasa maray ng kabugtakan na maini asin sa presente nag-ulay na and mag-ibong na lado asin magkakaigwan sa naning areglo. Liwat man ang pagirumdom ang nasambitan ng pamayo kanda Tigaon Municipal Police Station sa mga motorista. Naobserbar daan pinag-apod na defensive driving asin likayan ang pagpapadalagan nin grabing kaskaskan sa indang mga motor siklo. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Nagalangkawan ang mapresyo kanda sira asinda gulay dyan sa Naga City People's Mall. Ihuli man sa padagos na routing kondisyon kabali dyan ang mga bagyo siriman habagat kung sa'y nagkausa ng mga pag-uuran sa Kabikulan asin ibang parte kan nasyon. Kung magpapadagos ang mga makusog na pag-uran lalo na sa Camarines Sur, lauman subuot na kakapuson ang supply kan mga preskong sira asin mas dahol ang mga frozen fish na sanaan maipapabakal dyan po sa merkado publiko kanda syudad ni Naga. Pinaglalauman naman na sa pagrahikan panahon magiging umabalik na giraray sa babang presyo and sira-siriman mga gulay. Mayong nairehistrong krimen
may connection man sa routin panahon digdi sa Naga City. Kaan man nakalihis na tulong aldaw basehan sa pinagpaluwas na report kan Naga City Police Office. Sigun ki Police sa Staff Sergeant Robert Aguilion, an assistant spokesperson kan NCPO. Nagatitira salbado ang syudad, dawa padagos ang pagbulos kan mga uran kan nakalihis na aldaw ni huliman kan raot ni na panahon. Aminado ang PNP Naga na dain nawawara ang mga insidente nin aksidente sa tinampo, lalo na sa mga urban areas. Asin na huli kanina pagiromdom sa mga motorista na maglikay sa pagmamaneho, particular na sa mga maalnas na mga tinampo, lalo na kung minabulos ang makusog na uran. Iguan kita ang 13 minutos makalihis ang alas 7 sa iba pang bareta sa lado lokal. Nagapaluwasing notice of suspension aninda klase sa raman trabaho sa gabos taanta sa may eskwelahan sa Barangay San Vicente, Balantay, Buracan, Benaflor, Mamboga, Cabanayuan, Cabrera, Dimasalang, Masbate. Ngunyan aldaw nin Lunes sa July 28, katago dinikan armed conflict na nangyari kasuugma sa Barangay San Mateo, Uson, Masbate. Base man sa konsultasyon as in rekomendasyon kan Philippine Army, PNP Dimasalang as in MDRRMO Dimasalang, na isuspindi ang laog sa lahat ng antas ng klase as in trabaho sa nasambitan ng mga lugar. Ang panukalang ini para sa seguridad as in kaligtasan kan mga estudyante as in para tukdo sa nasambitan ng lugar. Naghagad man ng kooperasyon ang gabos na bagi mapagmatsyag para sa kapakanan kan bilog na komunidad. And sa katakod kang bareta na yan, 7 NPA nga ni Angadan as in the siyam na high-powered na armas ang nasamsam sa inkwantro na nangyari sa probinsya kan Masbate. Nangyari bakbakan sa Barangay San Mateo, Uson, Masbate alas 6 na pagkaaga. Nasa una ka-inkwantro kan 2nd Infantry Battalion ang mga NPA nakasabi kan KLG South SRC4 Bicol Regional Party Committee na nagdura ng 30 minutos. Apara daas sa 7 NPA na nagadan. Nakuaman sa lugar ang 4 na M16 rifles, 2 M203 grenade launchers, sarong M14 rifle, sarong 1653 rifle, asin sarong Bash master rifle, asin mga kagamitan na kanasa bita ng NPA. Kaduman sa mga lugar harani sa pinangyarihan kan inkwentro, mayo pong klase sa gabos na level. Mientras tanto, balik kita sa siyudad de Naga. Nasuloan sa rongga harong sa St. Jude Street, Barangay San Felipe, Naga City, alas 10:40. Dinda pagkaaga ka nakalista aldaw. Tulos ba nagresponde ang Bureau of Fire Protection Naga? As iba pang fire volunteers taning apulahonan kalayo. Padagos pa ang sinasagibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection para maaraman kung ano ang rason kan kasulo. Seriman pera ang danyos. Mientras tanto sa rongga Linugman, ang nagtama duman sa may parte kanda Sangay, Camarines Sur. Susugman sa pinagpaluwas na datos kanda Pibox. Nangyari ini alas 3:22 na pagkahapon. Kung sa'y nagtama ang magnitude 2.4 na linog. Ang lokasyon kanina sa 13.61 degrees north, 123.53 degrees east, asinda sarong kilometro north 79 degrees east o Sangay, Camarines Sur. Mantang intensity 2 na irehistro man duman sa Iriga City. Sa tarupang bareta sa lado lokal, sarong buhay na Philippine Cobra o ang pinag-aapod na Nadja Philippinensis ang rescue Naga City operatives for basic rescue of wild animals. Sa harong ni dating Vice Mayor Nedy De Asis kan nakalihis na aldaw igwang laba nin sarong metros ini pinag-turnover ang nasabing halas sa Penro, Camarines Sur o ito turnover iningon niya na Lunes dyan po sa Penro, Camarines Sur. Mientras tanto liwat na kiulay ang LGU Naga sa paagi kan Naga City Entron na tulos ipaabot sa sindang opisina ang anuman na wildlife na mahiling nindo na sa indong mga harong dahil subuot pagranihan o pagkulugan para dahil malaag sa peligro ang sa indong buhay.
Base man yan sa pangabudan kan Naga City Enro. Iguan kita ang 17 minutos makalihis anda alas 7 pagkaaga sa ibang barata sa lado lokal. Pasado na antiga proponer na ordinansa ni Municipal Councilor Chris Bersabe. Kanda Minalabak Camarines Sur. Inan pinag-aapod na Minalabak Budget Accountability and Transparency Ordinance. Obheto ka nasabitan ng ordinansa na mas mapakusog ang transparency and accountability sa budget preparation and approval process sa kanda annual budget. Sigun kay Konsihal Chris Bersabe, nagkaigwanin pag-ambyendar sa importante provision na ini durante kan debate as in deliberasyon sa pag-ultanan kan Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability as in kan Committee on Budget, Finance and Appropriation as in the nihuli kani labi-labi man ang pagpapasalamat kanda konsehal sa mga pag-iriba. Siranom kan ordinansang ini required o mandatory ang submission kan budget performance report covering ito dang immediately preceding fiscal year kan lambang departamento kan lokal na gobyerno kan Minalabak. Sa paagi kan mekanismong ini, mas maisihan asin mabibentilar sa publiko ang mga pinagkakagastusan kan lambang opisina kan gobyerno lokal kabali ang mga programa asin proyektong tig-alokaranin pondo araw kan krudo sa ambulance sa senda iba pa. Maot man kan ordinansang ini na madeterminaran ang absorbative capacity kan lambang departamento. Tanga ni masyartong mayong pondong ipinag-aalokar ang daiman lang nagagamit o programa o proyektong daiman lamang i-implementar. Sigun pa kay Attorney Bersabe, sa siring daang paagi, malilikayan ang pagkasayang kan pondo na pwede kutanang ialokar sa ibang proyekto o kaya programa. Asin maibitaran man ang nanganang budget realignment ni huli sa mas pinakusog na budget preparation and review process. Dagdagan tapaan sa tuyang mga bareta sa lado lokal, nakatalaan na magluwas din kasuguan sa ang alkalde kanda syudad din Naga. Dapat man sa pagkreanin sarong team sa Iranom kan City Environment and Natural Resources Office o City Enro na nakatuka man na mag-inspeksyon kan mga kondisyon kan mapuunin kahoy sa mga tinampo kan syudad. Sigun kay Mayor Lenny Robredo, anasambitan ng lakdang ang pigaapod na proactive safety measure taan malikayan ang mga aksidente na kinaimboltuhan kan mga gurang may raot ng puning kahoy. Katakod kani pinag-saysay man kan opisyal na agadon man kan City Government and Participation kan Department of Environment and Natural Resources sa joint inspection. Kaya po ang subuot na masyarto ang mga puunin kahoy ang salbado asin na pusog tanga ni malikayan na magkaigwanin na peligro sa publiko. Anasambitan ng lakdang kasunod man kanang yara aksidente duman sa Ocampo, Camarines Sur kung sa inda sarong gurang na puning akasya ang natumba na ikinagadan kan duwang magtugang. Dugang pa ni Robredo na nasambitang inspeksyon taan maaraman kung pwede pang ipreserba ang puning kahoy o kaipuhan na ining halion. Sa kunyan pinaglalauman na tulis man mapuon ang City Enro kan roadside tree audit makali saan na ipaluwas ang kasuguan dapitigdi. Mientras tanto pinagkumpirmar man ni Marvin Sagon and OIC Naga City Enro na nagpuon na sindakan sa indang lakdang at puon dyan sa Barangay San Felipe, pasiring duman sa Upper Barangay. Enotang isinagibo dyan sa Barangay del Rosario. Mientras tanto sa ibang bareta sa lado lokal, bilang parte nga ni kang aktibidad sa selebrasyon kan National Disaster Resilience Month sa Camarines Sur, matrayon pong nais sa Gibo and Rescue March kanda Provincial Government kanda Camarines Sur. Sa paagi kan Environment Disaster Management and Emergency Response Office kan probinsya, pinaggibo ang aktibidad kan nakalis na mga aldaw sa Lagunoy, Camarines Sur. Asin pinagtuturing na pinakahalabang Rescue March na pinaggibo sa Camarines Sur.
Alo kala gobyerno kan Lagunoy ang nagserbing host kan aktibidad na binalihan kan 48 teams halis sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Manda ilain na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices, Council, government agencies, as in mga rescue volunteer group na isagibo ang mga kabali and 18.9 kilometers sa Mogadishu Walk halis sa Lagunoy pasiring sa San Jose, Camarines Sur na nagtapos duman sa Goa. Ina ang pinagtuturing na pinakaharayong Rescue March sa probinsya. Napag-arma ng Rescue March o Mass Assembly for Rescue and Care for Humanity sa nung simulation exercise. Daigwang obhetong mapag-andaman ang pagsararoon ang mga responders para sa mga worst case scenario kung saan masakit ang transportasyon ng huli sa mga nagbagsak na infrastruktura. Dara kan mga kabali ang sa indama equipment, essential gear, medical supplies, kusog asintibay sa pinagibong Rescue March duman sa partido area. Mientras tanto sa ibang bareta sa lado lokal, ligtas nang nakauli ang sarong parsisira. Haliduman sa Banuaanin Tiwi sa probinsya kan Albay. Matapos mapadpad asin mailigtas ini, kan mga parsisira sa maangas presentasyon Camarines Sur. Kanda Domingong pagkahapon, sigun ki Huruan at Tiwi po ng barangay Rica Trinidad. Sa sayang pakikipag-koordinar sa mga kawanikan na Philippine Coast Guard Sabang. Tulos nang pinag-ayos ta ni mauli ang biktima sa saindang istaran o harong duman sa Banuaanin da Tiwi, Camarines Sur. Dahil ang pagpapasalamat kan opisyal sa Tiwi Coast Guard Mobile Team sa panghinot DPO2 James Kama, SM2 Angelbert Osida sa tabang man kan Coast Guard Sabang, Camarines Sur as in Coast Guard NATO. Nagpasalamat man ini sa pag-iriba sa pagsundo para mauli sa iyang pamilya. Anasambitan ang parasisira na nai-report na missing alagad na dukayan dyan sa may parte kan maangas sa presentasyon Camarines Sur. Iguan kita ang 24 minutos makalihis ang alas 7. International. Sa tuyang bareta nas international, pinag-kumpirma ni US President Donald Trump na nagkasundo ang mga leader kan Thailand, Serman, Cambodia. Taling pag-ulayan ang sarong tigil putukan matapos ang tulong aldaw na marahas na bakbakan sa saindang parte na ikinagadan kan labi 30 katao as in pag-evakuar sa labi 130,000 katao sa rehiyon. Sa sayang social media post sa Scotland, pinagsabi ni Trump na kinaulay niya ang mga pinuno kan duwang nasyon. As in binalaan sinda na daisin da makakukuaning kasunduang pangkalakalan sa Amerika kung magpapadagos daan na labanan. Sigun kay Thailand Acting Prime Minister Pantum Wikayachi, nagsang-ayon sinda sa prinsipyo kan tigil putukan. Alagad gusto nindaan sinsirong aksyon halis sa Cambodia. Kasabay kani pinagahagad niya kay Trump na hikayato ng Cambodia na tulos magsang-ayon sa bilateral talks. International. And here's the latest in sports. Sa satuyang bareta manda sa kinabaning Karawata, liwat na giboning kasaysayan si Carlo Biado matapos niyang daugon si Fedor Gorst kanda US sa sarong trailing 15-13 na laban sa finals kan 2025 World Pool Championship duman sa Jeddah, Saudi Arabia kan Domingong aga. Siyang kainot inuting Filipino ng Ghana nin duwang World Pool Championship titles 2017 and 2025. Nag-receive siya nin $250,000 US. Katumbas siya ning 14.2 million pesos bilang premyo. Nadaog niya si Gorst sa tao kan grabing comeback kan kalaban halis sa tunay 9-13 na pagkakalamang. Sa semifinals, pinagbigo niya ang kapwa Pinoy na si Bernie Regalario sa score na 11-3. Pitong Pilipino na ang uminabot sa huring 16 kan torneo, kabali sina James Aranas, Anton Roga, and Jeffrey Ignacio. And here's the latest in sports. Showbiz, showbiz, showbiz. Time for E-News, entertainment news. Say everything about me. Showbiz. 104.7 Bossing FM.
Kabikulan, good morning sa satuyang showbiz sa Bareta. Maugmang pinag-share kanda singer na si Sarah Geronimo asin na agum kaning si Mateo Gorecelli ang pagkakaigwanin daning sa diring recording label. And G-Music and matao sa mga artist na kontrolon and sa indang musika. Gibo, Likha and Legacy. Sa sayang social media account pinag-share kan singer at sabing bagong music label kung saan umabot o nag-abot na ng perang taon na pangiturugan, pagpaplano asin na pag-aadal. Sigun sa aktor sa labi 22 na taon, pinagbulos niya sa agum na singer na si Sarah ang puso ninda pagkanta. Sa pagtataguyod ka music label, sarong lakdang para mapakusugman ang paghibunin mga kanta. Mantangga sa sarupang Bareta, lauman subuot na mas payak asin tuninong sa red carpet sa State of the Nation na dress ngunya na taon. Matapos si anunsyar kan House of Representatives and tone down na pagtanggap bilang pakikisumaro sa banaapektaran kan tulong sunod-sunod na bagyo kan manakalista aldaw. Karaniwang ingranding red carpet sa North Wing kan batasan pambansa para sa nasa opisyal na paglaog asin protocol. Sigun sa pinagpaluwas sa memorandum, mayo nangga photo ops, fashion coverage o nakaayos na interview. Patutugutan ang mga doorstep interviews kung aprobado kan security. Maski nadamay dress code, nangapudan ang house sa mga mambabatas asin bisita na magsuuluting traditional na barong o Filipinian asin mag-iwas na sa magarbo asin mapansin na kasuulutan. Dahil na bago ang aruganing polisiya, magaramduman 2020, 2021, pinaghali na ang red carpet coverage ni huliman sa pandemya. Sino man pinaglalauman na tututukan kan media ang pag-abot kan mga personalidad kabali, sina Heart Evangelista, Lucy Torres Gomez, Don Solueta, Senator Loren Legarda, nabistado sa pagsusulot sa local weavers as in a sustainable fashion. Kabali man sa inaabangang bisita si First Lady Lisa Araneta Marcos na natin na nagsulot nin mga likha ni Leslie Mobo and Michael Leyva. Ang dapot ngunyan, isay kayaan masurunod sa pagpapakumbaba. Asay ang magdadarakan maestilo sa entablado sa politika. So ang tabiyanan kung kumusta ang mga kasulutan kan mga ma-attender at yan sa ikapat na zona State of the Nation address kanda sa tuyang presidente. Time for E-News, Entertainment News. Everything about me. Showbiz. Mula sa pagbangon sa umaga hanggang sa oras ng pamamahinga, kami inyong kasama. Bossing FM 104.7. Yan na po ang naging kabarilugan kan sa tuyang pagbabareta sa Bossing Bareta alas 7 pang Lunes na edisyon. Sa production katuwang ta, Bossing Rostan Malianta. Masunod na Action 104, kay banan si News Director Bossing Olivado Barangay Sandong alas 9. Ako po ang sendong para Bareta, Bossing Jomar Murada, para sa istasyon Bossing sa Tutong Bareta asin Musika. Kami ang 104.7, Bossing FM, ito ang radyo asin radyo nindo. Good morning.